Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin PA ang MGA sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Paulo, 26, junior analyst na bago sa kumpanya, may relasyon sa kanyang mentor na may fiancé. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Sa unang araw ko sa kumpanya, ang oras ay parang kumakapit sa manggas ko. Ayaw lumakad, ayaw bumitaw. Nakatayo ako sa lobby, nakatitig sa digital clock na tila mas gusto pang manatiling 8:00 kahit sa relo ko'y lagpas na. At sa likod ng salaming pinto ay bumulaga ang umaalinsangang syudad. Junior analyst ang posisyon ko, bagong salta mula sa maliit na firm sa Pasig. At ngayon ay bigla akong inihulog sa malawak na open office na kasing ingay ng terminal ng bus tuwing Biyernes. Sa hallway, naroon ang MGA poster ng MGA Award, sa gilid ang pantry na laging may halimuyak ng brewed coffee, at sa dulo, isang glass door na may nakaukit na pangalan ng team namin, Data and Insights. Paulo, may boses na tumawag sa akin. Paglingon ko, isang babaeng nakakrim na blazer, buo ang tindig, may ngiting hindi bastos pero hindi rin nakikipaglaro. Bianca, ako ang magiging mentor mo for the first 3 months. Inabot niya ang kamay niya, firm ang grip, at sa ilang segundo, parang naayos ang pagkakaguluhan ng oras. Good morning, ma'am. Ah, Bianca, sagot ko, halos matapilok sa pagwawala ng kaba. Salamat, excited po akong matuto. Wala nang ma'am, sabi niya, medyo natatawa. Dito, first name lang, follow me. Ipinakilala niya ako sa iba, kay Migs na laging nakasombrero kahit sa loob, kay Anika na malakas tumawa, kay Carlo mula sa back-end. Sa pagitan ng MGA pangalan, ipinakita niya ang desk ko at in-email ang onboarding playlist, MGA Access, MGA Template, MGA Script. Start ka muna sa 2 dashboard, sabi niya. May legacy na metrics. Ayusin natin ang definitions. Kung may tanong, santabi mo muna. Lunchtime, usap tayo. Tila simpleng pangako iyon, pero doon nagsimulang tumibok ang araw ko sa ibang ritmo. Parang may itinatakdang bagong metronome. Lunch break. Sa umaga, nilamon ako ng MGA cell ng spreadsheet. Nakayuko ako sa data dictionary, sinusubukang alamin kung bakit may 3 klase ng active user sa iisang report. Maya-maya, dumapo ang anino sa mesa ko. Si Bianca nakasilip. Kumusta? Nalulunod ka ba? Konti lang, sagot ko, ngiti na may pag-amin. Pero masaya. May logic naman, kailangan lang ng tiyaga. Ganyan talaga, sabi niya. Huwag kang matakot magtanong. Tara, lunch? Naglakad kami papunta sa pantry at dumiretso sa maliit na resto sa ground floor na may MGA menu board na luma na ngunit hindi kailanman nauubusan ng order. Umupo kami sa gilid na may tanaw na sidewalk. Dumaraan ang MGA taong may kanya-kanyang dalampagod at kwento. Umorder si Bianca ng chicken teriyaki. Ako na may tapsilog na siguradong magkakaroon ng bit-bit na antok. Bakit ka lumipat? Tanong niya habang binubuksan ang chopsticks. Mas maliit ang firm mo dati, di ba? Bakit nilisan? Gusto ko lang mas malaki ang exposure, sagot ko. At gusto kong matuto sa totoong sistema. Iba ang scale dito. Tumango siya. Scale has its charm and its monsters. Napatingin ako sa kanya, mabilis na linya, parang may kasamang lihim na hindi ko PA dapat malaman. Pero huwag matakot, kakayanin mo. Tinanggap ko iyon na parang basbas. Maya-maya, siya naman ang nagbahagi kung paano siya umakyat mula sa pagiging intern hanggang maging senior. Kung paanong sa ikalawang taon niya ay halos hindi na siya umuuwi sa dami ng pitch at post-mortem. Kung gaano niya kamahal ang kalinawan ng narrative sa loob ng numero. Kung papipiliin ako, sabi niya, story bago chart. Walang silbi ang graph kung hindi malinaw ang kwento. Nagbukas iyon ng pinto sa ulo ko. Kaya pala,
Napahinto ako, baka sumobra sa pagiging tapat. Kaya pala iba ang tono ng MGA deck mo, hindi nakakatulog ang MGA tao. Tumawa siya, hindi malakas, pero sapat para gumaan ang mesa. Nakakatulog din Ah, pero pagkatapos, bahagyang tumahimik siya, tumingin sa labas, parang may hinuhuli sa pagitan ng punong tanaw at ingay ng kalye. By the way, may fiancé ako, baka kailangang banggitin ko habang maaga PA. Hindi tinanong ng utak ko bakit niya sinabi iyon. Hindi rin tinanong ng bibig ko kung bakit ko tinanggap iyon na parang update sa project. Congrats! Sabi ko, sinserong masaya pero may kung anong kumalabit na hindi ko pinahahalata. Kailan ang kasal? Wala pang date, sagot niya. Tila walang siguradong dulo ang kanyang tinig. Busy siya sa trabaho, madalas lumilipad. Pero okay kami. Nagpatuloy siyang kumain, parang wala sa sinabi niya ang babalagbag sa gitna ng araw. Ako naman, itinuloy ko ang tapsi ko. At doon nagsimulang magkaroon ng sariling lasa ang tanghali. Pagbalik namin sa office, nagkaanino na ang araw sa sahig. Ang MGA boses sa paligid ay parang lumayo at sa monitor ko, naghilera ang MGA column. Sa bawat email ko, laging nasa CC si Bianca. Sa bawat sagot niya, may kasamang maikling paliwanag na parang footnote ng aklat. Hindi lahat ng spike ay success, minsan arte ng sampling. Kung may dalawang tama, piliin ang mas madaling ipaliwanag. Bandang 7:00, medyo napuno ang dibdib ko sa dami ng bago. Nakatayo ako sa harap ng bintana, tinitingnan ang city lights. Nang matagpuan ko siyang muli sa tabi ko, may hawak na 2 mug ng kape. Gusto mo ng pahabol? Tanong niya. Salamat, sagot ko, tinanggap ang mug. Hindi na ako uuwi ng antok. Wala namang masamang umuwi na antok, sabi niya, ngumiti, pero may kislap na tila alam niyang hindi PA ito huling sandali ng araw. Nagtagal ang gabi sa pag-aayos ng metrics. Minsan dumaan si Migs, naghatid ng chismis na may bagong TV sa lounge. Minsan may nag-invite sa group chat ng after-work inuman sa kabilang building. Hindi ako sumama. Hindi rin siya. Nagpaiwan kami hindi para sa kung ano, kundi para matapos ang listahan ng dapat matapos. At dahil mas malinis ang ingay ng opisina kapag kakaunti na lang ang tao. Pag-uwi ko, halos last bus na. Sa loob ng sasakyan, pinakiramdaman ko ang pagod. Ang MGA kamay kong sanay sa keyboard ay parang nanginginig PA sa natitirang adrenaline. Sa bintana, kumikislap ang MGA karinderya at pawis ng lungsod. Nagtunog ang phone ko, personal, hindi opisina. Isang thank you galing kay Bianca. Good start today. Bukas, mas magaan. Hindi ako sumagot agad. Nanood muna ako ng MGA aninong dumadausdos sa salamin. Sumunod na araw, parang umahon ako mula sa mahimbing na tubig. Panibagong torrent ng onboarding, access sa Git, instruction sa pag-deploy ng changes, MGA meeting na puro acronym. Kumandili ang lunch break bilang pangakong pahinga. Ngayong araw, imbes na sa ground floor, sa maliit na Japanese fast food kami kumain. Pinag-usapan namin ang simpleng bagay, paboritong pandesal, saan masarap ang kape, saan siya lumaki. Binalikan din niya kung paano sila nagkakilala ng fiancé niya, kung paanong mas madalas nilang schedule ang nakita sa planner kaysa sa kusang pagpunta. Hindi naman masama ang pagplano, sabi niya, nilalaro ang straw ng iced tea. Pero minsan, parang naririnig ko ang kalansing ng schedule kaysa tibok ng tao. Hindi ko alam kung bakit tumama sa akin ang MGA salitang iyon. Baka dahil sa sarili kong MGA taon na puro trabaho rin at ang MGA ligawan ay napag-iiwanan ng overtime. At baka dahil sa paraan ng pagsabi niya, hindi drama, hindi reklamo. Pag-amin lang na tao siya, mentor, oo, pero tao muna. Sa hapon dumating ang maliliit na bug. May report na hindi tumutugma sa kahapon.
May query na biglang mabagal. Tinawag ako ni Carlo sa kabilang mesa, itinuro ang index, at tinapos namin ang isa. Sa 3 beses na napakamot ako ng ulo, 3 beses din siyang dumungaw sa balikat ko at nag-iwan ng note sa post-it. Saka mo na'y optimize yan, ayusin mo muna ang definition. Lumalim ang araw. Sa pagitan ng desk lamp at kape, nagsimula akong maulol sa linis ng trabahong unti-unti kong naiintindihan. Sa pagitan ng bawat tahimik na sagot ni Bianca, natuto akong kumalma sa gitna ng sabay-sabay na ping. Ikatlong araw may ulan. Makulimlim ang langit. Sa glass wall, gumuguhit ang MGA patak na parang coding ng isa pang wika. Nasa pantry ako ng umagang iyon, nakatambay sa toaster habang umiikot ang tinapay. Dumating siya, basang konti ang laylayan ng palda. Naabutan ka rin ng buhos? Tanong ko. Medyo, sagot niya. Pinisil ang laylayan. Wala na namang dalang payong. Naghatid ako ng pabirong sermon, siya naman ay nakiayon. Ang ganitong maliliit lumago sa araw-araw hanggang maging pamilyar. Hindi namin pinatubo, kusang tumubo. Sa tanghaling iyon, naglakad kami sa hallway papunta sa elevator. Pareho kaming nakasilong sa iisang payong. Hindi namin alam kung kanino, basta may payong na iniwan sa pantry at kailangang may gumamit. Sa ilalim ng maliit na bilog na bubong, narinig ko kung paano bumilis ang hinga ko. Hindi dahil nagmamadali kami, kundi dahil malapit ang balikat niya sa akin. Ang kamay ko'y nakahawak sa hawakan ng payong. Ang siko niya'y tumatama, minsan sa tagiliran ko. Tumawa kami nang halos madulas ako sa basa. Sabay kaming kumapit, sabay kaming huminga. Mag-aasawa ka na, paalala ng utak ko. Mentor mo siya, dagdag nito. Lunch break lang to, sagot ng puso ko sinisinok, nagbubulaan. Lumipas ang 1 linggo na puno ng MGA, tanghaling may MGA kwentong mababaw. Pero mahalaga kung bakit mas gusto niyang isda kapag Lunes, kung bakit Biyernes ang cheat day ko, kung paano niya napansing palagi kong inuuna ang gulay bago karne, kung paano ko nalaman na hindi pala siya nagkakape kapag umuulan. Natuto rin akong magbawas sa MGA tahimik na espasyo. Huwag sabayan ng kwento ang bawat kagat, hayaang magsalita ang ingay ng karinderya, ang lagaslas ng ulan, ang hingal ng elevator. Sa pamamagitan ng MGA pagitan, natuto akong makinig hindi lang sa mentor kundi sa taong nasa ilalim ng titulo niya. Isang hapon, pagkatapos ng stand-up meeting, may kumalat na ping sa Slack, draft ng deck para sa isang data review bukas. Kulang sa narrative, sabi ni Migs. Ako ang unang sumubok magsulid ng storyline. Nag-umpisa ako sa hypothesis, hinila ko ang numbers para sumang-ayon, binawasan ko ang jargon, dinagdagan ko ang konteksto. Pagkatapos ng 1 oras, sinend ko kay Bianca para i-check. Stay a bit, chat niya. I'll run through it with you. Nagpaiwan ako hanggang maghapo, nagsindi ng desk lamp, at pinanood ang paghupa ng ulan sa labas. 6:00, nagsimulang manipis ang tao sa floor. 7:00, halos kalansay na lang ng ilaw ang nagsasalba sa bawat cubicle. Dumating siya dala ang laptop, nakasuot na ng cardigan, may maliit na amoy na hindi ko maipaliwanag, hindi pa bango. Parang balat lang na umuwi na sa sarili pagkatapos ng araw. Umupo siya sa tabi ko, nag-slide ang upuan naming dalawa, binuksan namin ang deck at sa pagitan ng MGA graph, inusisan niya ang daloy ng kwento ko. Maganda to, sabi niya. Pero dito, wag mo nang patagalin ang pag-ikot. Sabihin mo agad ang totoo. Anong totoo? Tanong ko, kunwari sa slide, pero ramdam kong may iba pang tanong sa ilalim ng tanong, na bumaba ang engagement, di dahil sa content. Sagot niya, turo ang chart, kundi dahil sa external factor, bagyo, holiday, kung ano-ano. Kung aamin ka ng maaga, mas paniniwalaan ka sa huli. Tumango ako,
Inilipat ko ang title, sinimplihan ang caption. Sa isang bahagi, naghahanap ako ng phrasing na mas malinaw. Pwede bang ganito? Tanong ko. Nagtagpo ang kamay namin sa keyboard. Tumama ang hinlalaki niya sa daliri ko. Dahan-dahan niyang inurong ang kamay niya, parang walang nangyari. Ako na may nagkibit balikat, parang walang nangyari rin, pero may nangyari. Dumaan si Anika, kumaway ng paalam at nawala sa likod ng glass door. Naiwan kaming dalawa sa tahimik na espasyo, pakinggan mo ang sariling hinga. Sa malapit na distansya, maririnig mo rin ang kanya. Nagugutom ka? Tanong niya maya-maya. May natirang sandwich sa pantry. Hatiin natin. Sige, sagot ko. Naglakad kami sa hallway, pinatay ang maliwanag na ilaw at pinaandar ang dim setting. Sa pantry, may isa pang tao, si guard na naglilista sa logbook at umalis din agad. Binuksan ni Bianca ang fridge, kinuha ang sandwich na may pangalan niyang mabilis na sinilat sa post-it. Hindi to masarap, sabi niya, pero mabubuhay ka. Salamat, tugon ko. At sa gitna ng simpleng pagkain, sa gitna ng gabing nagsasara, natagpuan ko ang kakaibang payapa. Hindi ito romantikong eksena. Wala kaming idinidikit na kahulugan. Pero sa pagitan ng kagat at lagok, sa pagitan ng ilaw at anino, may humihiwalay sa araw at gabi. Ang pagkapit ko sa sandaling hindi ko alam kung paano ipapangalan. Pagbalik sa desk, tinapos namin ang deck. 8:30 na. Nag-save ako ng final copy, nagpadala ng email kay team lead. Okay, na tayo. Sabi niya, tumayo, nag-inat. Uwi ka na? Sabay na tayo sa elevator? Tanong ko, casual na pakiusap. Sige, sagot niya. Sa elevator, nagkatinginan kami sa salamin na naghahati sa pagitan ng dalawang tao na pareho namang marunong magpigil. Sa lobby, malamig na ang hangin. Sa labas, basa-PA rin ang kalsada. Naglakad kami papunta sa sakayan. Tinuro niya ang hintayan ng TNVS. Ako naman ay nakapila sa bus. Ingat, sabi niya, parang tugon sa lahat ng hindi ko masabi. Ingat, balik ko, parang tugon din sa lahat ng hindi ko marinig. Sa loob ng bus, umupo ako sa tabi ng bintana. Hinalungkat ko ang phone ko, sumilip sa MGA notification. Isang bagong message mula sa kanya, pumasok 1 minuto matapos kaming maghiwalay. Walang subject, walang explanation. Tumingin ako muli sa labas, sa ilaw na tumatagos sa basang salaming parang alon na hindi matapos-tapos. Binuksan ko ang message. Huwag ka munang umuwi. Pagkabukas ko ng mensahe, para akong natigilan, huwag ka munang umuwi. Dalawang pangungusap na mas mabigat PA sa anumang spreadsheet na hinawakan ko. Nasa bus na ako noon, paalis ng Makati, palabas ng kalyeng puno ng ilaw at trapiko. Hawak ko ang telepono, pinagmamasdan ang mensahe na tila kumikirot sa palad ko. Ano ang ibig niyang sabihin? May dapat ba akong balikan? O isa lang ba itong biro ng isang mentor na sobra lang sa overtime? Tinapik ako ng konduktor, nag-aabot ng tiket. Dali-dali kong inilagay ang phone sa bulsa, nagbayad, at naupo ng diretsyo. Ngunit kahit anong pilit kong ilibing sa isip ang mensahe, parang paulit-ulit itong bumubulong sa tenga ko. Underscore, huwag ka munang umuwi. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating ko sa Cubao, nagdesisyon akong bumaba na, hindi PA hating gabi pero madilim na ang paligid. Naglakad ako patungo sa terminal ng jeep, hawak ang telepono, pilit na hindi nagre-reply. Pero bago ako sumakay, nag-vibrate muli ito. Nandito PA ako sa opisina. May kailangan tayong ayusin sa deck bukas. Kung kaya mo, balik ka. Pinagpawisan ako kahit malamig ang hangin. Pwede namang bukas iyon, pwede namang ipadala niya sa akin sa email. Pero pinili kong bumalik. Asterisk, 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 10:00. Nang muli akong bumalik sa gusali. Tahimik na ang lobby, iilang gwardya na lang ang naron.
Pagpasok ko sa floor, tanging ilaw ng pantry at ang desk lamp ni Bianca ang nakasindi. Nakaupo siya, nakalugay ang buhok, naka-cardigan. May 2 tasa ng kape sa mesa. "Akala ko hindi ka na babalik," sabi niya, hindi tumitingin agad, abala sa laptop. "Na-traffic," sagot ko, kahit alam kong wala na halos sasakyan sa kalsada kanina. Itinuro niya ang upuan sa tabi niya. "May inconsistencies sa forecast table. Kung hindi natin maayos, bukas tayo mapapagalitan." Umupo ako, binuksan ang laptop at nagsimula kaming magsuri. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng MGA daliri sa keyboard ang maririnig. Paminsan, minsan sumisilip ako sa mukha niya, nakakunot ang noo, nakatutok sa screen, ngunit may kakaibang lambing ang bawat galaw. "Alam mo," sabi niya matapos ang ilang minuto, "hindi lahat ng nagstay ng late ay dahil lang sa trabaho." Napatigil ako. "Ano ibig mong sabihin?" Tumingin siya sa akin, diretsong titig. "Minsan, gusto mo lang ng kasama para hindi ka masyadong mag-isa." Nag-init ang tenga ko, hindi ko alam ang isasagot. Binalik ko na lang ang mata ko sa screen, pilit na kumakapit sa MGA numero. Asterisk, asterisk, asterisk. Makalipas ang 1 oras, natapos din namin ang table, na-save ko na ang file, sinara ang laptop, at napabuntong hininga. "Okay na, pwede na tayong umuwi." Ngumiti siya, pagod pero magaan. "Salamat, Paulo. Kung wala ka, baka hanggang bukas ko PA ito kakayurin." Tumayo siya, niligpit ang gamit, at sabay kaming naglakad papunta sa elevator. Sa loob, pareho kaming tahimik. Nakatingin kami sa aming refleksyon sa salamin. 2 taong halatang pagod pero may kakaibang liwanag sa MGA mata. Pagbaba sa lobby, naglakad kami palabas ng gusali. Huminto kami sa sidewalk, naghihintay ng masasakyan. Ang MGA ilaw ng kalsada ay naglalaro sa mukha niya. "Paulo," sabi niya, biglang seryoso, "may fiancé ako. Alam mo yon, di ba?" Tumango ako kahit sumakit ang dibdib ko. "Oo, nabanggit mo noon. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ko sa'yo ang MGA bagay na hindi ko naman sinasabi kahit kanino." Dagdag niya, malumanay ang boses. "Siguro dahil alam kong bago ka PA lang dito. Wala kang inaasahan sa akin, wala kang paghuhusga." Tinitigan ko siya at sa unan, pagkakataon, hindi ko tinago ang totoo. "Hindi kita huhusgahan, Bianca, pero alam kong delikado ito." Nagkatinginan kami ng ilang segundo, mahaba, mabigat, ngunit puno ng hindi nasasabi. Dumating ang taxi niya at mabilis siyang sumakay. Bago isinara ang pinto, tumingin siya muli. "See you tomorrow, Paulo." Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, parang walang nangyari. Dumating siya sa opisina, nakaayos, propesyonal. Tinawag niya ako sa mesa ko para mag-check ng report. Normal ang lahat pero sa pagitan ng MGA salita, naroon ang bigat ng kagabi. Pagdating ng tanghali, dumiretso siya sa pantry at parang natural na sumunod ako. "Lunch?" tanong niya. Ngumiti siya. "Lunch." Sa resto sa kanto, umorder kami ng parehong pagkain gaya ng dati. Pero ngayong araw, mas mahaba ang MGA tanong niya tungkol sa akin. Paboritong libro, kung may girlfriend ba ako, kung gaano katagal akong plano manatili sa kumpanya. Sinagot ko lahat pero sa bawat tanong, lalo kong nararamdaman ang linya na unti-unti naming binubura. Habang naglalakad pabalik sa opisina, umambon. Inabot ko ang maliit kong payong at gaya ng dati, pareho kaming sumilong. Sa ilalim ng makitid na bubong ng payong, naramdaman kong muli ang tibok ng puso kong hindi ko mapigil. Asterisk, asterisk, asterisk. Dumaan ang MGA linggo. Sa bawat lunch break, mas lalong lumalim ang koneksyon namin. Minsan, nag-uusap kami tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa buhay, minsan tungkol sa MGA, bagay na walang kinalaman sa kahit alin. Ang oras ng tanghali ay naging kanlungan namin. Isang mundong hiwalay sa open office,
hiwalay sa fiancé niyang laging wala. Isang gabi, matapos ang overtime, sabay kaming lumabas ng opisina. Sa parking lot, naroon ang kotse niya. Huminto siya, humarap sa akin. "Hatid na kita?" Tanong niya. Gusto kong tumanggi, pero hindi ko nagawa. Sumakay ako, tahimik ang biyahe, hanggang sa makarating kami sa tapat ng apartment ko. Bago ako bumaba, nagsalita siya. "Paulo, alam kong mali, alam kong delikado, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko." Napatitig ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi na ako nagkunwari. "Ni ako rin, Bianca." Nagtagpo ang MGA mata namin. Isang segundo lang, pero sapat para basagin ang pader na ilang linggo na naming binabantayan. At sa dilim ng sasakyan, bago PA ako tuluyang bumaba, naglapit ang mukha namin. Hindi para sa isang halik, kundi para sa isang lihim na ipinangakong hindi dapat mabunyag. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, parang walang nagbago. Pero sa loob ko, alam kong hindi na kami katulad ng dati. At bago matapos ang araw, dumating ang isang email mula sa management. New assignment, Paulo and Bianca to lead out-of-town project next week. Napatitig ako sa screen, humigpit ang dibdib, out of town, magkasama, ilang araw, malayo sa opisina, malayo sa lahat ng matang nagmamasid. At doon nagsimula ang takot na humalo sa pananabik. Isang bagyong alam kong hindi ko na matatakasan. Ang email tungkol sa out-of-town project ay nagbago ng ihip ng hangin sa opisina ko. Sa unang tingin, isa lang itong karagdagang assignment. Isang client sa probinsya na kailangan ng field study at quick analysis. Pero para sa akin at kay Bianca, ito ay tila imbitasyon ng kapalaran. Isang pagkakataong ilalayo kami sa pader ng opisina, sa MGA mata ng MGA kasamahan at sa linya ng tama at mali. Sa MGA sumunod na araw, abala kami sa paghahanda. Sa opisina, normal lang ang kilos namin, pero sa pagitan ng MGA email thread at report drafts, may MGA sulyap at biro na hindi kayang itago ang kaba ng nalalapit na biyahe. "Ready ka na ba sa fieldwork?" Tanong ni Bianca isang hapon habang binubuklat ang checklists ng MGA kailangan. "Mahaba ang oras ng biyahe. Huwag mong kalimutan ang power bank at earphones. Ayaw kong marinig kang magrereklamo." Ngumiti ako. Kung kasama kita, hindi ako mareklamo. Tumingin siya saglit, walang sinasabi, bago muling ibinalik ang tingin sa papel. Asterisk, 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 dumating ang araw ng alis. Maaga kaming nagkita sa terminal ng domestic flights. Suot niya ang simpleng blouse at slacks, ngunit para sa akin, mas kahali-hali na siya kaysa sa MGA taong nakaayos para sa negosyo. Nasa kamay niya ang isang black tote bag at sa balikat ay nakasabit ang ID lanyard ng kumpanya. Ako na may backpack at maliit na maleta. "Coffee?" Tanong ko habang nakapila kami para sa check-in. "Kailangan ko niyan," sagot niya at sabay kaming dumiretso sa cafe ng terminal. Doon, habang nag-aantay ng flight, tila ordinaryo, nang magkaibigan lang kami, nagkakatuwaan tungkol sa mahabang pila at mahal na pagkain sa airport. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may tensyon. Pareho naming alam na hindi lang trabaho ang aasahan sa MGA susunod na araw. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa eroplano, magkatabi kami. Habang nasa ere, tinanaw namin ang dagat na kumikislap sa ilalim ng araw at ang imdya ulap na parang bulang dumuduyan sa kalangitan. "Nakakatuwa no," sabi niya. "Sa itaas ng ulap, parang walang problema. Kung pwede lang sana, dito na lang tayo palagi." Biro ko. Napangiti siya pero may lungkot sa gilid ng kanyang labi. Kung pwede lang. Paglapag namin, sinalubong kami ng mainit na hangin at halimuyak ng dagat. Isang van mula sa client ang naghihintay. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa bayan, dumaan kami sa MGA palayan, bundok at maliliit na tindahan sa gilid ng daan.
Matagal ka na bang hindi lumalabas ng Maynila? Tanong niya. Oo, sagot ko. Pakiramdam ko nga nakakulong ako sa spreadsheets. Ikaw? Mas madalas akong lumabas dati, sabi niya. Ngayon, bihira na. Lalo na simula nang naging seryoso ang plano ng kasal. Parang may sumabog sa dibdib ko sa narinig. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Asterisk, asterisk, asterisk. Dumating kami sa hotel bandang hapon. Isang simpleng business hotel lang ito, pero maayos. Pag-check-in namin, may maliit na problema, fully booked ang karamihan ng kwarto at magkatabing rooms na lang ang available. Hindi ko alam kung pagkakamali iyon ng admin o sadyang biro ng tadhana. Okay lang? Tanong niya, hawak ang keycard. Okay lang, sagot ko, pilit na normal ang tono. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong lalong kumitid ang linya na dapat ay pinoprotektahan namin. Naghiwa-hiwalay muna kami ng gamit at kinagabihan ay nagkita sa lobby para kumain. Sa restaurant ng hotel, nag-order kami ng seafood. Habang kumakain, pinag-usapan namin ang schedule bukas. Pupunta sa planta ng client, kukunan ng data at gagawa ng mabilis na presentation. Pero matapos ang MGA detalye ng trabaho, lumipat ang usapan sa mas personal. Paulo, sabi niya, naisip mo na ba kung saan ka makikita sa 5 taon? Napaisip ako, siguro senior analyst na, baka team lead. Ikaw? Dapat kasal na ako, sagot niya, nakangiti pero may bahid ng pag-aalinlangan. Pero minsan, hindi ko alam kung iyon ba talaga ang gusto ko. Hindi ko alam ang isasagot. Pinili kong manahimik, baka lalong lumalim ang sugat. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik namin sa hotel, dinala namin ang laptops sa lounge area at sinimulang ayusin ang report. Ilang oras kaming nakatutok, nag-aayos ng figures at nagsusulat ng insights. Bandang 10:00, napagod ako at napahawak sa sentido. Okay ka lang? Tanong niya. Medyo hilo lang, sagot ko. Lumapit siya, hinawakan ng balikat ko. Magpahinga ka muna. Ako na muna rito. Ngunit sa paghawak niya, nagtagpo ang MGA mata namin. 1 segundo, 2 segundo, hanggang sa bigla kong naramdaman ang init ng palad niya at ang tibok ng dibdib ko'y bumilis. Agad niyang binawi ang kamay. Sorry, bulong niya. Umiling ako. Walang dapat isorry. Tahimik kaming nagpatuloy pero ramdam naming pareho na may nadagdag na bigat sa hangin. Asterisk, asterisk, asterisk kinabukasan. Maaga kaming pumasok sa planta ng client. Abala ang lahat. Mga makina, MGA empleyado, at ang MGA dokumentong kailangan naming suriin. Naging seryoso si Bianca, muling naging mentor na walang halong emosyon. Tinuruan niya akong kung paano makipag-usap sa client ng mas kumpiyansa, kung paano i-handle ang biglaang tanong. At sa buong araw, parang wala ang lahat ng nangyari kagabi. Ngunit ng gabi na, nagkayayaan ang client at ang ilang kasama naming kumain sa isang lokal na restaurant. Sumama kami at sa gitna ng tawanan at inuman, nakaramdam ako ng kakaibang saya. Para bang normal lang, para bang walang fiancé na naghihintay, walang lihim na tinatago. Ngunit sa isang sandali, habang nagbibiruan kami, biglang kinuha ni Migs, ang kasama naming dati sa opisina na sumama rin dito, ang phone niya at nagpicture. Uy, picture tayo, sabi niya. Nag-pose kami pero nang bumalik siya sa upuan, nakita kong may isang shot na candid. Ako at si Bianca, magkalapit, nakangiti. Tila ba mas malapit PA sa nararapat. Hindi ko pinansin, pero may kaba sa dibdib ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik sa hotel, habang papasok kami ng elevator, napatingin ako sa kanya. Bianca, sabi ko, mahina, hanggang kailan natin kayang itago to? Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, wala siyang sagot. Tanging katahimikan lang habang unti-unting sumasara ang pinto ng elevator. At sa loob-loob ko,
Alam kong ang larawan na kuha ni Migs kanina ay magiging simula ng unos na hindi na namin matatakasan. Ang umaga, matapos ang candid shot ni Migs ay parang ibang mundo. Sa biyahe papunta sa planta, walang imik si Bianca. Ako man, pinili kong magpanggap na busy sa pagbabasa ng notes, pero sa loob ko, naglalaro ang kaba. Kung kumalat man ang litratong iyon, sapat na iyon para magbigay ng maling impresyon. At sa sitwasyon naming dalawa, hindi na kailangang dagdagan ang hinala. Sapat na ang isang maling anggulo para lumubog kami pareho. Sa planta, naging masinop kami. Parang walang nangyari kagabi, parang hindi kami nagkatinginan ng matagal sa loob ng elevator. Nag-usap kami tungkol sa data, nag-check ng metrics, nag-coordinate sa client. Mentor siya, mentee ako. Mahigpit ang MGA linya, ngunit sa bawat titik na aksidenteng nagtatama, ramdam ko ang agwat na hindi namin kayang lagpasan ngunit hindi rin kayang takasan. Naging maayos ang pitch presentation namin sa hapon. Pinuri ng client ang clarity ng report, ang concise na storytelling. Nakangiti si Bianca at sa tabi niya nakangiti rin ako. Pero sa ilalim ng lahat, alam kong may apoy na unti-unting lumalakas. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, inanyayahan ulit kami ng client para sa dinner. Isang maliit na salusalo sa isang resto bar malapit sa baybayin. Pagdating namin, may MG ilaw na parang bituin sa paligid at ang hangin ng dagat ay malamig. May inuman, may musika at maraming tawanan. Sa una, nagpaiwas kami, inom lang ng juice, kaunting kwento. Pero habang lumalalim ang gabi, napilit si Bianca na uminom ng wine. Hindi ko kayang tapusin to mag-isa. Biro niya, iniabot ang baso sa akin. Samahan mo naman ako. Kahit ayaw ko sanang sumang-ayon, tinanggap ko. Sa bawat lagok, mas nagiging magaan ang tawanan, mas nagiging madulas ang MGA salita, hanggang sa dumating ang punto na halos lahat ay lasing na at nagsasayawan. Kami naman nanatiling nakaupo sa gilid nag-uusap ng mas mahina, mas personal. Alam mo, Paulo, bulong niya, nakatingin sa dagat. Minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi ako nakatali? Natigilan ako. Bianca, ngumiti siya, malungkot. Wala, kalimutan mo na, lasing lang ako. Nagpatuloy ang gabi at nang mag-uwian na ang lahat, halos hindi na makalakad ng diretso si Bianca. Ako ang umalalay sa kanya, hawak ang braso niya habang naglalakad papunta sa hotel. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating sa lobby, halos tahimik na ang buong lugar. Ilang receptionist lang ang naroon at ang tunog ng aircon ang tanging musika. Huminto siya sandali, tumingin sa akin at bumulong. Salamat, Paulo. Kung wala ka, hindi ko alam. Hindi ko na siya pinatapos. Wala yon, sagot ko, hawak PA rin ang braso niya. Hatid na kita sa kwarto mo. Pagdating sa harap ng pintuan ng kwarto niya, kinapa niya ang keycard, ngunit nahulog sa sahig. Yumuko ako para damputin at nang itaas ko ang ulo ko, nagtagpo ang MGA mata namin. Malapit. Mas malapit kaysa kailanman. Naramdaman kong humigpit ang kapit niya sa braso ko. At bago PA ako makapagdesisyon kung lalayo ba o mananatili, bumukas ang elevator sa dulo ng hallway. Bianca? Isang boses na matalim at pamilyar ang umalingaw-ngaw. Pareho kaming napalingon. Nakatayo roon ang isang lalaki, naka-business suit kahit hating gabi na. May hawak na maliit na maleta. Matangkad, matikas, at bakas sa mukha ang galit na pinipigilan. Si Marco. Ang fiancé ni Bianca. Asterisk, asterisk, asterisk. Parang tumigil ang oras. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko habang si Bianca ay tila natigilan, hindi makagalaw. Lumapit si Marco, mabigat ang bawat hakbang. Anong ginagawa mo rito, Bianca? Tanong niya, malamig ang boses. At ikaw? Sabay tingin sa akin, matalim. Marco! Bulong ni Bianca, nanginginig. Hindi mo dapat...
Sumagot ka! Putol niya, halos pasigaw. Bakit kayong dalawa ang magkasama dito sa ganitong oras sa harap ng kwarto mo? Hindi ako makapagsalita. Gusto kong magsabi ng dahilan ng kahit anong makakapagpaliwanag pero alam kong kahit anong sabihin ko, magiging kulang. Ang eksena mismo ang pinakamalakas na ebidensya laban sa amin. Project, bulong ni Bianca, halos pakiusap. Kailangan namin tapusin ang report bukas. Nalasing lang ako sa dinner. Napailing si Marco, mapait na tumawa. Project? Ganitong klase ng project? Sa puntong iyon, naramdaman kong kailangan kong magsalita. Sir, ako po si Paulo, Junior Analyst. Ako po ang kasama ni Bianca para sa assignment. Wala pong nangyayari. Tiningnan niya ako, galit ang MGA mata. Wala? O baka ayaw mo lang aminin? Tahimik si Bianca. Tahimik din ako. At sa gitna ng katahimikan, ramdam kong ito ang simula ng unos na matagal na naming kinatatakutan. Asterisk, 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 kinabukasan. Pilit kaming nagtrabaho na parang walang nangyari. Sa planta, normal ang kilos namin. Ngunit ramdam kong mabigat ang tingin ni Marco. Dumalaw siya mismo para magsuporta sa project. Lahat ng kilos ko'y sinusuri niya, lahat ng salita ko'y parang iniintriga. Sa tanghali, nag-aya siyang kumain kami ng tatlo. Ako, si Bianca at siya. Sa restaurant, nakaupo kaming magkakatapat. Ang MGA plato ng pagkain ay halos hindi ko malasahan. Salamat at tinutulungan mo ang fiancé ko, sabi ni Marco. Nakangiti pero puno ng pait. Pero sana malinaw sa'yo kung nasaan ang hangganan. Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako, pilit na nagpapakumbaba. Si Bianca naman, nakayuko lang, halos hindi sumasali sa usapan. Ngunit bago matapos ang pagkain, inilabas ni Marco ang telepono niya. May nagpadala sa akin kagabi, sabi niya, ipinakita ang litrato mula kay Migs, ang candid shot sa restaurant. Ikaw at si Bianca, mukhang masaya kayo. Napakuyom ako ng kamao sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Ang larawan ay malinaw at kahit wala kaming ginawang masama, sapat na iyon para maghasik ng duda. Project ba talaga ito? Tanong ni Marco, mababa ang boses. O may iba, PA? Tahimik ang paligid, walang sumagot. At sa katahimikan, alam kong lalong lumalim ang sugat na hindi na madaling gamutin. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik namin sa hotel, hindi na ako nakatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na iniisip ang eksena. Kung noon, lihim lang ang lahat, ngayon ay may nakakaalam na. At hindi lang basta tao, ang fiancé mismo ni Bianca. At sa loob ko, ramdam kong hindi na magtatagal bago sumabog ang lahat. Ang tanong na lang ay, handa ba akong lumaban para sa kanya o oras na para layuan ang apoy bago PA tuluyang lamunin ang lahat ng pinaghirapan ko? Kinabukasan, tila wala PA ring nangyari sa panlabas na anyo ng trabaho namin. Maaga kaming nagpunta sa planta kasama si Marco na ayon kay Bianca. Gusto lang makita kung paano ang proseso, pero malinaw sa lahat na hindi lang iyon ang dahilan. Sa bawat galaw, ramdam ko ang MGA matang nakabantay, hindi lang bilang fiancé, kundi bilang bantay sarado laban sa isang lihim na unti-unti nang nahuhubaran. Pinilit kong magpokus sa MGA numero, sa MGA chart na kailangang ilatag para sa review ng kliyente. Si Bianca, naging mas profesional kaysa dati. Walang biro, walang dagdag na salita, walang maling titig. Siya'y mentor, ako'y mentee, at iyon ang maskarang kailangan naming isuot para mabuhay sa harap ni Marco. Ngunit sa pagitan ng bawat, okay, let's proceed, at pwede nating ayusin sa susunod na sheet, ramdam kong nanginginig PA rin ang kanyang kamay tuwing hahawak sa ballpen o folder. Asterisk, asterisk, asterisk. Bandang tanghali,
Matapos ang walkthrough sa planta, inanyayahan kami ng kliyente sa isang maliit na restaurant malapit sa highway. Sari-saring ulam ang nakahain, sinigang na baboy, grilled pusit, adobo. Naupo kami sa isang mesa. Tatlo kaming magkakatabi. Ako, si Bianca at si Marco. Sa una, normal lang ang usapan. Kamusta ang feedback, gaano kalaki ang potential savings, kailan susunod na update. Ngunit habang tumatagal, lumalabas ang tensyon. Paulo, bungad ni Marco. Nakangiti pero may talim ang tono. Mukhang marami kang natututunan kay Bianca, ah. Opo, sagot ko, mahinahon. Mabuti po siyang mentor. Ang dami kong nadadagdag na skills. Tumango siya. Skills sa trabaho o baka may iba PA? Napatigil ako. Nagtagal ang katahimikan. Si Bianca agad na sumabat. Marco, enough. Work lang ang lahat ng ito. Ngumiti si Marco ngunit mapait. Work? May nagpadala sa akin ng litrato kagabi. Kayo, magkasama sa restaurant, magkalapit, parang magkasintahan. Inilabas niya ang telepono at ipinakita ang candid shot ni Migs. Doon kami ni Bianca nakatawa, halos magkadikit ang ulo. Wala namang ginagawang mali pero malinaw sa mata ng sinumang makakakita na may kakaiba. Explain that, malamig na sabi ni Marco. Napalunok ako, hindi alam kung paano sasagot. Sir, candid shot lang po yon, kasama po ang iba sa mesa. Ngunit umiling siya. Hindi ko tinitingnan kung sino ang kasama. Ang nakikita ko ay kung paano ka tumingin sa fiancé ko. Tahimik si Bianca, nakayuko, halos hindi makatingin sa kanya. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik sa hotel pagkatapos ng lunch, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan naming tatlo. Sa elevator, walang nagsalita. Sa hallway, una siyang pumasok sa kwarto nila, isinara ang pinto na may diin. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng pintuan ng kwarto ko. Parang binagsakan ng mundo. Pagpasok ko, ibinagsak ko ang sarili ko sa kama. Nakatitig ako sa kisame, paulit-ulit na binabalikan ang eksena sa mesa. Ang bawat tanong ni Marco ay parang kutsilyong tumatarak. At ang bawat katahimikan ni Bianca ay parang kumpirmasyon ng lahat ng kinatatakutan ko. Maya-maya may kumatok. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca, nakapamaywang, bakas ang bigat ng mundo sa MGA mata. Paulo, mahina niyang sabi, pasensya ka na, hindi ko alam kung paano haharapin si Marco. Umiling ako. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ako ang dahilan kung bakit nasasaktan ka ngayon. Lumapit siya, naupo sa tabi ko sa kama. Hindi, hindi ikaw lang. Ako rin, ako ang pumayag. Ako ang humakbang. Nagtagpo ang MGA mata namin. At sa MGA matang iyon, nakita ko ang lahat. Takot, pagod, pagnanasa at isang damdaming hindi maikakaila. Bianca, bulong ko. Kung gusto mo, lalayo ako. Titigil na tayo. Ngumiti siya, malungkot. Kaya mo ba? Hindi ako nakasagot. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, nag-aya ang kliyente ng simpleng salusalo sa function room ng hotel. Dumalo kaming lahat, kabilang si Marco. Ngunit sa buong gabi, halata ang tensyon. Tuwing lalapit ako kay Bianca, naroon si Marco. Tuwing tatawa siya sa biro ko, nakatitig si Marco, tila naghuhusga. Maya-maya, nagpaalam si Marco para sagutin ang tawag sa telepono. Doon lang nakalapit si Bianca sa akin. Paulo, bulong niya, huwag ka nang masyadong magpakita ng atensyon, lalong lalala. Pero paano ka? Tanong ko. Paano tayo? Umiling siya. Wala tayong tayo, hindi ngayon, hindi dito. Bumalik si Marco at muling natapos ang pag-uusap. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagsapit ng hating gabi, bumalik ako sa kwarto ko, pagod at wasak ang isip. Humiga ako, ngunit hindi makatulog. Sa bawat pagsara ng mata ko, nakikita ko ang mukha ni Bianca at ang titig ni Marco. Maya-maya, may kumatok muli. Bumangon ako, binuksan ang pinto at naroon si Marco. Pwede ba tayong mag-usap?
Malamig niyang sabi. Nanlamig ako. Opo, sir. Pumasok siya, isinara ang pinto. Umupo sa upuan habang ako'y nakatayo, PA rin. Alam kong may nararamdaman ka para kay Bianca, diretsong sabi niya. Hindi mo kailangang umamin. Kita ko sa mata mo, kita ko sa bawat kilos mo. Gusto kong magsalita pero hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ako mangmang, Paulo. Dagdag niya. Pero ito ang tanong ko. Handa ka bang wasakin ang buhay namin para lang sa nararamdaman mo? Parang nabingi ako. Ang bawat salita niya ay mabigat, totoo. At sa puntong iyon, alam kong darating ang oras na kailangan kong pumili. Lalaban ba ako para kay Bianca o lalayo para hindi na lumala ang lahat? Asterisk, asterisk, asterisk. Sa MGA sumunod na araw ng project, naging mas tahimik ang lahat. Na-deliver namin ang kailangan, natapos ang report at nagpasalamat ang client. Sa panlabas, success. Ngunit sa loob, gulo. Bago kami bumalik ng Maynila, nagtagpo kami ni Bianca sa labas ng hotel, habang si Marco ay abala sa pag-checkout. Paulo, sabi niya, ano man ang mangyari, salamat. Salamat sa lahat. Bianca, sagot ko. Kung may pagkakataon, kung may tamang oras, alam mong pipiliin kita. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya, pero baka hindi na dumating ang oras na iyon. At sa likod ng ngiting iyon, alam kong dala namin pareho ang bigat ng desisyon na hindi rin namin kayang gawin. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik sa Maynila, mabilis kumalat ang bulong-bulungan sa opisina. May MGA tanong, may MGA sulyap. At hindi nagtagal, nakatanggap ako ng tawag mula sa HR. We need to talk about what happened during the out-of-town project. At sa sandaling iyon, natanto ko, ang labanan ay hindi na lang tungkol sa amin ni Bianca, kundi tungkol na rin sa trabaho, sa kinabukasan, at sa lahat ng bagay na maaari naming mawala. Pagkatapos ng out-of-town project, parang may ulap na laging nakadagan sa ibabaw ng mesa ko sa opisina. Kahit anong gawin kong tumuon sa MGA report at metrics, lagi kong nararamdaman ang MGA matang nakatingin, ang MGA bulungan sa likod ng pantry, at ang MGA tanong na hindi nila masabi ng diretsyo. Isang Lunes ng umaga, habang sinusuri ko ang bagong dataset, bigla akong nakatanggap ng calendar invite mula sa HR, Meeting Clarification on Cebu Project. Nakalagay ang oras, 3:00 ng hapon. Walang karagdagang detalye, nanlamig ang palad ko. Alam kong ito na ang MG bulong na nagiging formal na usapin. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating ng 3:00, tinawag ako ni Miss Reyes, ang HR manager. Nakaupo siya sa conference room kasama si Miss Liza mula sa aming department. Maayos ang kanilang ayos pero seryoso ang tingin. Paulo, panimula ni Miss Reyes, may natatanggap kaming reports tungkol sa behavior sa out-of-town project. May MGA larawan, may MGA kwento. Gusto naming marinig ang side mo. Pinilit kong maging kalmado. Ma'am, trabaho lang po ang ginawa namin doon. Nakafocus kami sa client presentation at naging successful naman. Nagkatinginan silang dalawa. May litrato ka raw nakuha kasama si Bianca. Candid, pero mukhang masyadong malapit para sa isang mentor-mentee relationship. Dagdag ni Miss Liza. Huminga ako ng malalim. Hindi ko po makokontrol ang kuha ng litrato. Pero totoo, malapit kami sa trabaho. Siya ang mentor ko, siya ang naggabay sa akin. Wala po kaming ginawang masama. Tahimik silang tumango, nagsusulat ng notes, pero alam kong hindi iyon ang huli. Asterisk, asterisk, asterisk. Paglabas ko ng meeting, diretso akong dumaan sa pantry para uminom ng tubig. Doon ko nadatnan si Bianca, nakasandal sa counter, hawak ang cellphone. Nagkatinginan kami at agad kong nakita ang bigat sa kanyang MGA mata. Tinawag ka rin ba nila? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ko.
Tinatanong nila tungkol sa atin. Umiling siya. Si Marco, siya ang nagsimula. May hawak siyang MGA litrato. Sinabi niya sa akin kagabi na kung hindi ko tatapusin ito, siya mismo ang magpapadala sa management ng mas malalang ebidensya. Napatitig ako. Mas malala? Ano pang meron siya? Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung paano, pero may kopya siya ng MGA message natin. Baka na-hack niya ang phone ko. May MGA screenshot siya ng MGA chat natin sa gabi. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi lang chismis, hindi lang litrato. Ngayon ay mismong MGA salita namin. Ang MGA lihim na hindi para sa iba ay hawak na niya. Asterisk, asterisk, asterisk kinagabihan, nagkita kami ni Bianca sa isang maliit na cafe malapit sa opisina. Tahimik ang paligid at tanging lagaslas ng ulan sa labas ang ingay. Paulo, sabi niya, hindi ko alam kung kakayanin ko PA, hindi ko kayang sabay na mawala ang trabaho at masira ang engagement ko. Huwag kang mag-alala, sagot ko, pilit na matatag. Kung kailangan, aaminin kong ako ang nangulit, ako ang may kasalanan. Hindi mo kailangang akuin lahat. Umiling siya, nanginginig ang labi. Hindi ganoon kasimple. Kapag may nakita silang ebidensya, pareho tayong madadamay. At kahit anong gawin natin, laging may sugat na hindi mabubura. Nagtagal ang katahimikan. Pinagmamasdan ko ang kape sa harap ko na lumalamig na. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong, underscore lalaban ba ako o lalayo na lang? Asterisk, asterisk, asterisk. Ilang araw ang lumipas at lalong lumala ang sitwasyon. Dumating ang isang email mula kay Marco direkta sa akin. Mag-usap tayo, hindi sa opisina. Kung lalaki ka, harapin mo ako. Binasa ko iyon ng ilang beses. Hindi ko alam kung dapat kong sagutin. Pero bandang huli, nag-reply ako. Saan at kailan? May sumagot siya agad. Sabado, 10 a.m., cafe sa may Roxas Boulevard. Asterisk, asterisk, asterisk. Dumating ang araw ng pagkikita. Maaga lang, gising na ako, kabadong-kabado. Pagdating ko sa cafe, naroon na siya, nakaupo sa sulok, nakasuot ng simpleng polo. Paglapit ko, hindi siya ngumiti. Salamat at dumating ka. Malamig niyang bati. Umupo ako, tahimik. Paulo, simula niya, hindi ako tanga. Kita ko kung paano ka tumingin kay Bianca. Kita ko kung paano siya ngumiti sa'yo. Alam kong may nangyayari kahit anong palusot ninyo. Marco, sagot ko, pilit na mahinahon, hindi ko sinasadya. Hindi ko pinlano. Pero totoo, may naramdaman ako. At kung anuman iyon, alam kong mali. Tumitig siya, mariin. Mali nga. At ngayon, ako ang nagtatanong, handa ka bang wasakin ang engagement namin? Handa ka bang itaya ang trabaho mo, ang reputasyon mo para sa kanya? Hindi ako nakasagot agad. Sa bawat tanong niya, ramdam kong hinahati ako ng mundo sa dalawa. Kung lalaban ka, dagdag niya, handa akong ilabas ang lahat. Pero kung lalayo ka, handa akong kalimutan ang lahat basta tapusin mo na. Asterisk, asterisk, asterisk. Pag-uwi ko ng araw na yon, halos hindi ako makagala, diliw. Dumiretso ako sa kama, nakatitig sa kisami. Para bang lahat ng iniingatan naming lihim ay nasa isang kahon na hawak ni Marco, at siya lang ang may susi. Kinagabihan, nag-chat si Bianca. Anong sinabi niya? Pinapapili ako, sagot ko. Lalaban ako o lalayo? Matagal bago siya sumagot. Paulo, hindi ko kayang piliin ngayon. Natatakot ako pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko na kayang ipagpatuloy na parang wala. Nang mabasa ko iyon, alam kong malapit na ang dulo. Kahit anong desisyon ko, may mawawala. Ang tanong na lang ay kung sino at ano ang mas mahalaga, siya, ang sarili kong trabaho, o ang katahimikan ng lahat ng taong madadamay kapag tuluyan nang pumutok ang lahat. At sa unang pagkakataon, mula nang nagsimula ang lahat sa isang simpleng lunch break,
Alam kong darating na ako sa sandaling kailangan kong magdesisyon kung alin ang pipiliin kong bitawan, ang taong minahal ko o ang buhay na itinayo ko bago ko siya nakilala. Hindi ko makalimutan ang bigat ng tanong ni Marco noong araw na nagkita kami sa kafe. Lalaban ka ba o lalayo? Mula noon, paulit-ulit na umuugong iyon sa utak ko kahit anong gawin kong magpukos sa trabaho. Kahit ang simpleng pagbukas ng Excel sheet ay parang may kasamang hampas ng kanyang tinig. Sa opisina, lalong naging malamig ang hangin. May MGA tingin na hindi diretso, MGA bulong na bigla na lang titigil kapag dumarating ako sa pantry. Si Bianca naman parang dalawang tao. Profesyonal sa araw, mentor na mahigpit at maayos, ngunit sa MGA oras na nagkakasalubong ang MGA mata namin may halong pakiusap, takot, at damdamin na ayaw nang itago. Asterisk, asterisk, asterisk. Isang Martes ng hapon, bigla akong nakatanggap ng email mula kay HR. Please report tomorrow, 10 a.m. for a compliance review. Walang detalyeng dagdag pero malinaw ang ibig sabihin. Baka umabot na ang MGA screenshot kay Miss Reyes. Pagkabasa ko, agad akong nagchat kay Bianca. May meeting ako bukas sa HR. Compliance daw. Agad siyang sumagot. Ako rin, 10 a.m. Magkasabay tayo. Tumigil ang mundo ko sa ilang segundo. Hindi na ito chismis lang, hindi na ito pagdududa, opisyal na. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinabukasan, magkasabay kaming dumating sa conference room. Nakaupo roon si Miss Reyes at si Miss Liza. May folder sa mesa, makapal, parang dosye ng isang kaso. Karen at Paulo, saglit siyang napahinto, saka nag-ayos ng tono. Bianca at Paulo, may MGA report kaming natanggap tungkol sa hindi profesional na relasyon sa pagitan ng mentor at mentee. May MGA larawan, may MGA screenshot. Gusto naming marinig mula sa inyo mismo. Tahimik ang silid, ramdam kong naghihintay si Miss Liza ng kahit anong sagot, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Si Bianca ang unang nagsalita. Totoo na may MGA pagkakataon na naging malapit kami ni Paulo. Nagsimula iyon sa trabaho, sa MGA lunch break, overtime, at out-of-town projects. At umabot sa puntong nagkaroon ng damdamin. Nanlaki ang MGA mata ko. Hindi ko inasahan na aamin siya ng diretso. Nagpatuloy siya. Alam kong mali, may fiancé ako at mentor ako ni Paulo, pero hindi ko kayang magsinungaling sa inyo ngayon. Napatingin silang lahat sa akin, naghihintay, huminga ako ng malalim. Tama ang sinabi niya, hindi ko rin pinlano pero naramdaman ko. At oo, mali, handa akong akuin ang responsibilidad. Nagkatinginan sina Miss Reyes at Miss Liza. Nagsulat ng notes. We will deliberate on this. Sabi ni Miss Reyes. For now, parehong suspended ang client-facing roles ninyo habang ongoing ang review. Parang bumagsak ang kisame sa ibabaw ko. Suspension. Hindi termination, pero sapat para itapon ako sa gilid ng lahat ng pinaghirapan ko. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagkatapos ng meeting, lumabas kami ni Bianca sa hallway. Tahimik siya, halos hindi makatingin. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi ko na kaya, Paulo. Lahat ng ito, si Marco ang HR ang trabaho. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hinawakan ko ang braso niya, bahagyang marahan. Bianca, kung gusto mo, aalis ako. Tatanggapin ko ang parusa, pero huwag mong akuin lahat. Umiling siya. Hindi ganun kadali. Marco confronted me last night. Sinabi niyang kung hindi ko tatapusin, ipapadala niya sa pamilya ko ang lahat, pati sa magulang ko. Nabingi ako sa sinabi niya. Hindi lang trabaho, hindi lang engagement. Pati pamilya niya'y nadadamay na. Asterisk, asterisk, asterisk. Kinagabihan, nagkita kami sa isang maliit na park malapit sa opisina. Walang ilaw kundi MGA poste at ilaw mula sa kalsada. Umupo kami sa bench, pare.
Kaming tahimik. Paulo, bulong niya. Hindi ako handang ikasal sa takot, pero hindi rin ako handang ipagpatuloy ito ng patago. Wala akong lakas. Nagtagal ang katahimikan. Naririnig ko lang ang ugong ng trapiko at ang sariling tibok ng puso ko. Kung pipiliin mo siya, Bianca, sabi ko, mababa ang boses, tatanggapin ko. Pero kung pipiliin mo ako, lalaban ako kahit mawala ang lahat. Tumulo ang luha niya, mabilis niyang pinahid. Hindi ganoon kasimple. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako handang magpakasal habang may tinatago. Hindi ako handang magsuot ng belo na may kasamang kasinungalingan. Naramdaman kong nanginginig ang MGA kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa bigat ng sinabi niya. Asterisk, asterisk, asterisk kinabukasan. Tinawag kami muli sa HR. Ngayong pagkakataon, mas seryoso. May dala silang MGA printout ng chat screenshots. MGA gabing nag-uusap kami tungkol sa lunch break, tungkol sa pagod, tungkol sa MGA damdaming hindi na dapat lumabas. Karen. Muling nadulas si Miss Reyes agad nag-ayos. Bianca at Paulo, malinaw na may nangyaring lampas sa mentor-mentee relationship. Hindi na namin tatalakayin ang detalye pero kailangan ninyong mag-sumite ng written account. Nag-type ako ng mahabang paliwanag. Hindi ko itinanggi, hindi ko rin sinisi si Bianca. Tinanggap ko ang lahat bilang isang pagkakamali, pero hindi bilang isang kasinungalingan. Paglabas ko ng silid, ramdam ko ang pagkahapo na parang galing sa isang mahabang biyahe. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang gaan dahil sa wakas, wala na akong itinatago. Asterisk, asterisk, asterisk. Sa hapon, dumating ang isang mensahe mula kay Marco. You've ruined everything. I hope you're happy. Tinitigan ko iyon, walang maisagot. Wala nang salita ang makakapag-ayos sa gulo. Maya-maya, tumawag si Bianca. Paulo, sabi niya, kailangan kong harapin ang pamilya ko. Hindi ko na kayang magtago. Mamayang gabi, uuwi ako sa kanila at aaminin ko ang lahat. Sigurado ka ba? Tanong ko. Halos hindi makahinga. Oo, sagot niya. Mas mabuti nang ako ang magsabi kaysa manggaling PA sa iba. At sa huling linya niyang iyon, alam kong dumating na kami sa puntong wala nang balikan. Asterisk, asterisk, asterisk. Gabi na nang makatanggap ako ng huling mensahe mula sa kanya. Sinabi ko na, hindi ako sigurado kung saan ako pupulutin bukas, pero kahit anong mangyari, salamat. Dahil sa iyo, natuto akong maging totoo kahit minsan lang. Nakatitig ako sa screen ng phone ko, halos maluha. Sa labas ng bintana ng apartment, kumikislap ang MGA ilaw ng syudad. Ngunit sa loob ko, puro dilim at tanong ang natitira. Sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na sapat ang lunch break para itago ang lahat. At sa bawat segundo, palapit na ng palapit ang sandali ng huling desisyon. Lalaban ba talaga ako hanggang huli o ako mismo ang maglalayo para matapos na ang lahat ng sakit? Pagkatapos ng mensahe ni Bianca na nagsabing nga nakaamin na siya sa pamilya, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakatitig lang ako sa kisame ng maliit kong kwarto, pinakikinggan ang bawat ugong ng aircon na parang kalabog ng dibdib ko. Ang isip ko'y paulit-ulit na bumabalik sa MGA tanghalian naming magkasama. Kung paanong ang simpleng kwento tungkol sa paborito niyang ulam o sa biro kong corny ay nagbigay ng init sa araw ko. Lahat iyon, ngayon ay parang MGA pahina ng librong malapit ng isara. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Walang imik ang buong paligid. Naririnig ko ang tiktak ng keyboard ng MGA kasamahan ko. Ngunit pandam ko'y ako lang ang naiwan sa isang malawak na silid. Dumating si Bianca, bandang 9:00, payat ang mukha, halatang hindi natulog. Dumiretso siya sa mesa niya, walang tingin sa akin, walang ngiti. Ngunit bago magtanghali, tinawag niya ako sa chat. Lunch break, rooftop.
Asterisk, asterisk, asterisk. Dumating ako sa rooftop na may kaba. Nandoon siya, nakatanaw sa lungsod, hawak ang isang paper cup ng kape. Ang hangin ay malamig, may kasamang alikabok ng kalsada at amoy ng aspalto. Tumayo ako sa tabi niya, tahimik. Sinabi ko na sa kanila, mahina niyang wika. Sa magulang ko, sa kapatid ko, pati kay Marco. Hindi ako agad nakasagot. Tinitigan ko lang ang gilid ng kanyang mukha at ang luhang pinipigilan niyang bumagsak. Anong sabi nila? Tanong ko, halos pabulong. Galit, sobrang galit. Pero higit sa lahat na dismaya sila. Sabi ng tatay ko, masisira ang pangalan ko. Sabi ng nanay ko, bakit hindi ko nalang tinapos bago PA lumalim? Si Marco, huminto siya. Malalim ang hininga. Si Marco nag-walk out. Sabi niya, tapos na kami. Parang tinuhog ang puso ko ng pako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o madudurog. Paulo, sabi niya, tumingin sa akin sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa dati. Hindi ko alam kung kaya kong magpatuloy sa trabaho, sa pamilya, sa lahat. Ang alam ko lang, hindi na ako handang magpanggap. Hinawakan ko ang kamay niya marahan. Kung gusto mong lumayo, sasamahan kita. Kung gusto mong magpahinga, hihintayin kita. Hindi ko alam kung tama PA ba ito, pero alam kong totoo. Natahimik siya at sa wakas, pinayagan niyang bumagsak ang luha. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagdating ng hapon, tinawag kami ulit ng HR. Formal na ang tono ni Miss Reyes. Management has decided. Bianca, you will be placed on leave without pay habang tuloy ang investigasyon. Paulo, dahil menti ka at bago PA lang, tatanggalin ka sa lahat ng projects for now. Maari kang manatili pero sa back-end tasks ka muna. Hindi na kayo maaring magsama sa iisang assignment. Tumango kami pareho. Walang pagtutol, walang dahilan. Wala na rin namang saysay ang magsalita. Asterisk, 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 lumipas ang MGA linggo. Ang dating lunch break na inaabangan ko araw-araw ay naging katahimikan sa pantry. Kumakain ako mag-isa, nakikinig sa kaluskos ng trays at plato, habang si Bianca'y hindi na pumapasok. May MGA balitang umalis siya sa Maynila. Pansamantalang nanirahan sa probinsya para makalayo sa lahat. May ilan sa opisina ang nagtanong sa akin, pero lagi kong sagot, hindi ko rin alam. Ngunit sa gabi, sa MGA oras na mahina ang loob ko, binabalikan ko ang MGA mensahe namin. Ang simpleng, kumain ka na ba? O ingat sa uwi ay nagiging MGA kasaysayang hindi ko na mabubura. Asterisk, asterisk, asterisk. Isang Sabado, naglalakad ako sa kahabaan ng bywalk sa Roxas Boulevard. Malamig ang simoy ng hangin at sa malayo may MJ bata pang naglalaro ng saranggula. Doon, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa isang unknown number. Paulo, si Bianca ito. Pwede ba tayong magkita? Huling beses. Hindi ko alam kung bakit nanginginig agad ang kamay ko, pero sumagot ako. Saan? Sa dati nating kafe, bukas tanghali. Asterisk, asterisk, asterisk. Dumating ako sa kafe kinabukasan. Doon siya nakaupo, payat PA rin, ngunit mas maaliwalas ang mukha. May dala siyang maliit na bag, parang handa nang umalis. Salamat at dumating ka, wika niya, marahang ngumiti. Bakit mo sinabing huli? Tanong ko. Humigop siya ng kape bago sumagot. Kasi aalis na ako. Magbabakasyon muna sa kapatid ko sa Cebu. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan kong ayusin ang sarili ko. Natahimik ako. Ramdam kong ito na talaga ang dulo. Paulo, dagdag niya, huwag kang mag-alala. Hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Dahil kahit mali, naging totoo. At sa lahat ng oras na nakasama kita, doon ko lang naramdaman na may nakikinig sa akin. May nakakakita sa akin. Tumulo ang luha ko. Bianca, hindi ko rin pinagsisisihan. Kung dumating ang panahon na tama na ang lahat,
Sana, sana may pagkakataon ulit. Ngumiti siya, mahina ngunit matatag. Baka. Pero ngayon, kailangan nating piliin ang katahimikan. Para sa akin, para sa'yo, para sa lahat. Tumayo siya, inabot ang kamay ko at marahang pinisil. Ingat ka, Paulo! At tuluyan na siyang lumabas ng kafe, iniwan akong nakatingin sa pintuan na unti-unting sumasara. Asterisk, asterisk, asterisk. Pagbalik ko sa opisina kinabukasan, tahimik na ang lahat. Wala nang bulungan, wala nang MGA matang nakamased. Ako, balik sa MGA numero, balik sa data. Ngunit iba na ako ngayon, hindi na ako yung junior analyst na naghintay lang ng mentor sa pantry. Ako na yung lalaking nakaranas ng apoy na kayang sumira at magturo sabay. At tuwing tanghali, habang kumakain ako mag-isa, hindi ko maiwasang nangumiti. Dahil para sa akin, ang bawat lunch break ay paalala na minsan, sa gitna ng karaniwang oras, may damdaming kayang magbago ng buhay. Asterisk, asterisk, asterisk lumipas ang MGA buwan. Unti-unti, natutunan kong tanggapin ang lahat. Hindi ako lumaban, hindi rin ako tumakas. Pinili kong manatili, magpatuloy. At sa bawat project na hawak ko, lagi kong inaalala ang turo ni Bianca. Hindi sapat ang graph kung walang kwento. Ngayon, marunong na akong gumawa ng sariling kwento, hindi para sa client, hindi para sa boss, kundi para sa sarili ko. At iyon ang natutunan ko mula sa kanya, na kahit gaano kasakit, kahit gaano kamali, ang katotohanan ay mas mabigat kaysa sa anumang kasinungalingan. Sa huli, ang lunch break naming dalawa ay natapos na. Ngunit sa puso ko, iyon ang naging simula ng pagkatutukong pumili. Hindi ng taong mamahalin, kundi ng buhay na pipiliing ipaglaban.